limit of x squared minus 4 over x minus 2 as x approaches to 2. So basically, anong magiging sagot natin dito? So pag dinirect substitute mo kasi siya guys, so pag dinirect substitute natin siya, magkakaroon tayo ng 2 raised to 2 or 2 squared minus 4 over 2 minus 2, which is magiging 0 over 0. Diba? So indeterminate to, big sabihin. So kapag indeterminate, sabi ko nga kanina, pwede mo siya gamitan ng derivatives. So big sabihin, kunin mo yung first derivative ng x squared minus 4. So kung nagde-derive na kayo, sabi mo, naiintindihan mo naman yun. So ano bang derivative ng x squared? That is 2x, diba? Then yung derivative ng constant is 0. While yung derivative naman ng denominator natin na x minus 2, that is 1. So magkakaroon ka ng 2x over 1, which is 2x. So ngayon, pagdating dito guys, meron kang value ng x which is 2. Pa-plug mo yun dito. So magkakaroon ka ng 2 times 2, which is equals to 4. Pwedeng ganito yung maging sagot mo. Ito na talaga yung sagot niya actually. Kung gagamitan mo siya ng derivative as pag naging indeterminate, pag dinirect substitute mo siya. Pero may other case method naman to, like kung pwede mo siya i-factor, gawin mo. So for example, meron tayong x squared minus 4, diba ito is difference of 2 squares. So basically, magiging x plus 2 yan, tsaka x minus 2 over yung limit natin. Tapos meron tayong x minus 2 sa baba. So basically, pwede may cancel to. So magkakaroon ka dito ng x plus 2 na lang. Then tsaka may pa-plug yung limit mo na 2. So ibig sabihin, magkakaroon ka ng 2 plus 2, which is 4 pa rin. So ganun yung ginagawa. Pero kung indeterminate nga, mas madali siya kung gagamitan mo ng L'Hopital's rule kapag indeterminate. Pero as long as na kaya mo siyang i-direct substitute na hindi maging 0 yung denominator, yun na yung magiging sagot niyan. Gets? So for example, number 2 natin. So let's say meron tayong limit of f of x or x squared plus 3x minus 5 as x approaches to 2. So kapag ganito naman yung given, kasi polynomial naman siya, ayun, pwede mo yan i-direct substitute lang kasi wala naman dyan restriction. Then kapag polynomial kasi guys, walang restriction, continuous yan eh. Kung alam mo yung mga polynomials, so big sabihin, magkakaroon ka dito ng direct substitute mo lang, magkakaroon ka ng 2 squared plus 3 times 2 minus 5, then magkakaroon ka ng 4, then plus 6 minus 5. So basically, magiging sagot natin is 10 minus 5, which is 5. So ganun yung ginagawa, wala namang restriction. Then kung indeterminate nga, pwede ka mag-L'Hopital's. Another katulad na ito, the limit as x approaches to 3 of x squared minus 9 tapos x minus 3 in denominator. So ganun pa rin gagawin mo. So ibig sabihin, factor out para mas madali, or pwede ka mag-derive na lang, derivative. So yung x squared, derivative niyan is 2x, diba? Then ito naman is 1. So magkakaroon ka ng 2 times yung limit na 3, which is magkakaroon ka ng 6. Pwede ganun, mas madali, mas mabilis. Then, or kung ayaw mo ng ganyan, sabi nga natin, pwede mo siya i-factor out, like yung x squared minus 9, that is difference of 2 square. So magkakaroon ka ng x plus 3 tsaka x minus 3 yan, all over yung denominator mo na x minus 3. Then pwede may cancel to. Then magkakaroon ka ng x plus 3. Then i-plug mo na yung limit, that is 3 plus 3. So magkakaroon ka pa rin ng 6. So either ways, pwede naman yun kahit ano. Ganun siya ginagawa. So another example, number 4. Let's say meron tayong na limit
of square root of x minus 2 over x minus 4 as x approaches to 4. So pag dinirect substitute mo siya guys, basically pag dinirect substitute natin, magkakaroon tayo dito ng square root of 4 minus 2 over 4 minus 4. So magiging 2 minus 2 yan over 0, or magkakaroon tayo ng 0 over 0, which is indeterminate pa rin. So pwedeng mong gamitan ng derivatives kung ngayon. Alam mo naman derivatives ng ano yata x raised to 1 half di ba? Tapos eto, ganun gagawin mo. Pero kung ayaw mo nun, edi mag left hand side ka. Pwede naman. Calculator mo siya pwede. Left hand side, just right hand side. Pero kung ano, pwede mo siya i-conjugate. So pagka-conjugate mo naman siya guys, ano gagawin? So ibig sabihin, magkakaroon tayo dito ng square root of x plus minus 2 over x minus 4. Then conjugate natin siya, multiply natin siya by square root of x plus 2. Square root of x plus 2. Then ito guys, difference of 2 squares na to. So alam mo na yung sagot dyan. Ibig sabihin dapat. So ibig sabihin, pag in-expand natin to, that is x minus 4 na lang. Then ito naman, pag in-expand, anong sagot na ito? Ano yung sagot na? Ano yan Sir AJ? So magkakaroon tayo dito ng x minus 4 tapos square root of x plus 2. Kahit huwag mo na siya expand, okay na yan. Then tsaka may palaging limits. Tama ba? Ganyan ba yan? Tama. Tama ba? Ano magiging sagot? Hey, thank you Sir AJ. Maka-cancel natin tong x minus 4. Okay, factor na to guys Baka kasi sabihin mo direct na substitute Pwede mo to i-cancel. So magiging 1 over square root of x plus 2 yan. So which means pwede mo na i-plug yung limits na 4. So basically magkakaroon ka ng 1 over yung square root of 4 plus 2, which is 1, then 2 plus 2, then magkakaroon tayo dito ng 1 over 4. Bakit